Ang alyansa, ano bang ano to, tamang pronounce ito, alyansa, no? Kasi matawakan na kasi nitong ano nila yung ano niyang alyansa daw eh. Ang alyansa kasi noong nakarang linggo hindi to sila nangampanya ng kagaya ngayon na nasa Antipolo na dito sila nag-ipon-ipon pero kulang pa rin na isang kandidato na hindi dito pumunta. Si Manny Pacquiao ang kulang nila dito sa may Inares Gym sa may Antipolo. So noong nakarang linggo ito sila ngayon, kanya-kanya na talaga ang pagangampanya nila. Kasi noong nakarang linggo, iba't ibang probinsya ang pinupuntahan nila at iba't ibang kandidato din ang nangangampanya. Si Tito Soto sa parting Mindanao, tapos yung iba sa may Luzon. At napansin ko lang itong alyansa ngayon ay hindi sila sumugod sa Visayas at Mindanao. Huli ko lang natandaan ang pangampanya nila sa may Visayas is parting Tacloban. Yun yung pinakahuli. Nung mula noong nangyari yun kay dating Pangulong Duterte. Pero the rest ng mga probinsya na dapat ngayon ay puntahan nila yan kasi mga local officials nila ngayon, mga local kandidato ay ano na umpisa na ngayon, mga gobernador hanggang sa mayor. So dapat yan nila, pupuntahan nila yan. Pero hindi ko to nakita tong alyansa ngayon na sumugod dito sa may parting Visayas at Mindanao dahil nga siguro sa mga nakikita nila sa mga social media na galit sa kanila. Ito yung video na noong nakarang linggo na pinakita ng na binalita ng nitong frontline ng News 5. Wala pa rin sa pangangampanya mga tumatakbong senador para sa Bilang Pilipino 2025. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Nag-motorcade si Senator Bongo sa Lanao del Norte ngayong araw. Sumama siya sa inspeksyon ng Pangil Bay Bridge na isa sa mga flagship programs ng Duterte administration. Nakiisa rin siya sa pagbubukas ng bagong Super Health Center sa bayan ng Lala, kasama ang kapartidong si Philip Salvador. Nag-post naman ang kaalyado nilang si Senator Bato de la Rosa na nasa Kalibo, Aklan siya. Sa isang pahayag, nanawagan si Bato sa mga taga-suporta na pagbigyan ng hiling ni dating Pangulong Duterte na iboto ang lahat ng pambato ng PDP. Ang isa sa mga manok ng administrasyon na si dating Senate President Tito Soto nagtungo sa Misamis Occidental. Nagsilbi siyang guest speaker sa Political Leaders Assembly roon. Ang isa pang pambato ng alyansa na si Ping Lacson bumisita sa Baguio. Isinusulong niya ang mas maigting na pagresponde sa panahon ng mga sakuna gaya ng lindol. Bahagi pa rin daw ng kanyang legislative agenda sakaling manalo ang pagsugpo sa korupsyon. Sinuyod ni Senator Bong Revilla ang ilang kalsada sa Quezon City. Nag-motorcade siya at namigay ng t-shirt sa mga residenteng nag-aabang. Nagtungo naman sa isang medical center sa Cebu si Senator Pia Cayetano para sa paglulunsad ng Medical Simulation Lab ng Cebu Normal University. Patuloy daw na magiging prioridad niya ang kalusugan at edukasyon. Dumalo sa Mango Bamboo Festival sa San Carlos, Pangasinan si Camille Villar. Sinamantala niya rin ito para manuyo ng mga botante. Itong sa Antipolo ngayon, kulang nga sila. Si Manny Pacquiao ang kulang. Although kasama naman siya, ini-introduce ni Bongbong Marcos pero wala si Manny Pacquiao sa event. Di ko alam kung saan nagpunta si Manny Pacquiao. Baka inutusan ng bumili ng suka kaya siguro wala siya doon. Kaya ang imbes na sila 11, nagiging 10 lang sila doon. Nung pinakilala nga nung unang-una, hindi nga pinakilala yung 8 lang yung unang-unang pinakilala eh. Wala doon sila ni Abby Binay, si Villar. Ayun ang wala ang hindi pinakilala doon. Siguro huling dumating kaya hindi pinakilala noong una pa lang introduce pa lang ng mga kandidato. So ito ngayon yung alyansa ay tumalab talaga yung nangyayari noong panahon ni dating Pangulong Duterte na hinuli na hindi talaga sila basta-basta na susugod sa Visayas at Mindanao kasi itong mga kandidato nila napapansin nila na talagang humihina sila sa Luzon, sa may Visayas at saka Mindanao. Pero dito sa Luzon, makikita rin naman natin kasi na hindi naman din talaga yan pupunta ang mga tao dyan kung hindi yan hahakutin. Hakutan porsyon yan ng mga ganyang kandidato sa administrasyon ngayon. Hakutan yan. Ano-anong mga ginagawa nila dyan para yung mga tao pupunta yan doon. Magbibigay ng mga ayuda, magbibigay kunyari ng mga job fair para sabihin nila na may pumunta talaga sa
sa kanilang event. Ito si Bongbong Marcos nga parang na ano parang hilong-hilo doon sa mga BBM na sigaw doon sa doon sa Inares Gym. Ito lang yung kunting video na parang naigit sa kanyang sa kanyang salawal si Bongbong Marcos. Ipasok ko yung kunting clip lang na parang natuwang-tuwa talaga siya na sigaw ng sigaw yung mga tao doon sa Inares Gym ng BBM. Hindi niya alam, plastic lang yun. Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Rizal. Magandang gabi, Antipolo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa napakainit na salubong na ibinigay ninyo sa amin dito sa grupong alyansa kasama ang ating mga kandidato para sa Senado. Maraming salamat. Akala ko pagkatapos ng halalan noong 2022 ay hindi na natin maririnig yung sigaw na BBM, pero dito sa Antipolo, dito sa Rizal, hindi nyo po nakakalimutan. Maraming salamat naman po. Parang speechless siya kasi lahat ng pinuntahan niya doon na mga rally, hindi siya sinisigawan Yung iba nga dyan, pag pumupunta ng rally, ang malas pa nila doon, pag pupunta sa mga rally, Duterte ang sigaw, hindi BBM. Ito nga lang yung Antipolo kasi. Ang Antipolo kasi, dyan ang, alam naman natin kung sinong nandyan sinong gobernador dyan, itong si Inares. Sino bang, itong Inares, ito yata yung nagiging, di ko alam kung anong eksaktamente, kung anong relasyon ni Bong Revilla dito. Ito ba yung kumpare niya o manugang niya? Basta ganun. May something na ganun na relasyon to si Bong Revilla dito sa mga Inares. Kasi yung anak ni Bong Revilla, nakapag-asawa ng mga Inares. So, kaya maraming tao. Kasi administrasyon si Inares. Tapos andyan pa si yung isa pang congressman dyan na sa Quadcom dati, si Akop, na isang sip-sip din yan. Nandyan. Di naman pwede din sila maghakot. Mapahiya sila kay kanilang bangag-bangag na presidente, kasi presidente na yan na pupunta dyan tapos walang tao. Mapapahiya talaga sila, kaya pilitan na lang sila maghakot. Kaya kawawa ang mga senador na nandyan. Andun na naman. Nakikita natin kung sino, makita yan sa balita kung sino nandoon. Di ko alam kung itong weekend na to kung saan na naman to mag-ikot, kasi bihira na to sila makumplito ang kanilang mga rally na talagang 11, kasi si Amy Marcos wala na, tumiwalag na Di natin alam kung kailan pa ito mabuo ulit. Itong kanilang mga sorti talaga na buong-buo talaga na silang 11. Kasi kanya-kanya na Wala nakikita ditong na maganda ang alyansa. Yung ngayon siguro, kasi Metro Manila lang halos, wala na silang choice. Pupunta na lang sila. Pero yung nakaraang linggo, mga ilang linggo to sila, kanya-kanya silang diskarte na lang kung saan sila mga ngampanya. Kasi, talaga sila, tinablan doon sa mga nangyayari nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Na sila nun, parang napanghinaan ng loob. Kasi ganito ba naman ang klaseng presidente mag-introduce sa mga kanyang kandidato, ganito ang mga background ng mga politiko ko. Parang ito si Bongbong Marcos, pag nag-introduce sa kanyang mga kandidatong senador, parang siya mismo, si Bongbong, parang baguhan. Hindi marunong mag-speech. Ang gulo. Malito ka sa kanyang mga sinasabi. Parang litaw talaga.
yung pag-iisip niya wala doon sa ano, parang may iba siyang iniisip o sadyang tuyo ang utak. Ganun lang siguro ang pagkasabi ko niyan. Mahirap pagtuyo ang utak dahil hindi mo talaga maano mo yung ano, yung pagsasabi mo na parang walang laman ang mga sinasabi mo. Kita naman natin kung paano siya magdiskurso. Magdiskurso siya parang hindi ka ganahan makinig kasi ano ba yan? Parang lutang na lutang at saka parang wala sa mood magsalita. Okay lang yan, nandun siya sa stage, nagsasalita, nag-introduce sa kanya mga kandidato, pero kung anuhin mo siya, yung titingnan mo na maigi yung pagsasalita niya, kulang sa lasa. Ganun. Hindi ka interesado makinig sa kanya mga sinasabi. Parang kulang talaga ako. Parang nakulangan ako dito ni Bongbong Marcos. Kahit pa maglabas sa kanya ng mga biro, parang hindi akma. Papaalala ko lang po sa inyo, hindi po ako kandidato. Baka ako mahalal ng senador, ha? Doon sa kanyang mga binibiro, parang pangit na corny. Ganun na lang, corny. Kaya Bongbong, subukan mo kaya itong sa sunod mga linggo, magpunta kayo ng bandang Visayas at Mindanao. Kahit saan sa Visayas, titingnan natin kung ano talaga yung mga reaksyon sa mga tao. Kung nakita ka doon, baka mamaya mapahiya ka lang doon pag pupunta ka. Baka sigawan ka Duterte, uwi ka na lang siguro pag sigawan ka ng ganun kasi pahiya ka lang. Ha, Bongbong? Kawawa naman tong ngiwi ninyo.